Magandang umaga po sa inyo lahat. Palagay ko nung malilit pa tayo, growing up, tinuruan tayo na mangarap. To dream of a good, orderly, and beautiful future. May plano tayo para sa ating buhay. Edukasyon, trabaho, pamilya, maayos na kinabukasan. In fact, yung elementary, maalala ko yan, may exercise na binibigay sa amin yung teachers, I think sa inyo rin. Anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko maging doktor. Gusto ko maging artista. Gusto ko maging pulis. Gusto ko maging pari. Gusto ko maging madre. Yan. Sa umaga pa lang, bata pa lang tayo, sinasanay na tayong mangarap para sa ating kinabukasan. Ngayon, ang mga pangarap na gusto ko maging kontraktor, DPWH engineer, gusto kong maging senador o congressman kasi bilyon-bilyon pala ang kita dyan, no? So may pangarap tayo, meron tayo mga inaasam sa buhay. Pero habang tayo ay tumatanda, dahan-dahan nating natututunan ang isang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng pangarap ay natutupad. Tama ho? Di ho ba? Hindi lahat ng plano natin ay nasusunod. Yung classmate ko, ang pangarap niya maging artista, hindi natupad. No? Hindi lahat ay natutupad. And sometimes there are moments when we feel it's the end of the road for us. Parang tapos na ang ating maayos na kinabukasan na ating naiisip. At dito, sa ganitong sitwasyon, pumapasok ang napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon. It tells us something deeply consoling. What seems to be the end of our dream may actually be the beginning of God's dream. Ulitin ko po, ito yung punto ng aking homily ngayon. What seems to be the end of our dream may actually be the beginning of God's dream. Yung akala natin ay katapusan ng ating pangarap, siya palang umpisa ng pangarap ng Diyos para sa atin. Umpisa ng plano ng Diyos para sa atin. At ito mismo ang naranasan ni San Jose, who is featured in today's gospel. Simple lang ang pangarap ni Jose, mapangasawa si Maria, magbuo ng pamilya, and to live a quiet, decent life. Simpleng-simple, makasama niya ang pinakamamahal niya sa buhay na si Maria. At lahat ng plano niya, boom, nasira. Sapagkat nabalitaan niya na si Maria ay nagdadalang tao na. At malaking crisis for Joseph. Sapagkat siguro iniisip niya, hindi pa naman kami nag-honeymoon ni Mary, pero bakit buntis na siya? Hindi galing sa akin yan. Sino mang lalaki ang masuong sa ganyang sitwasyon, malaking dagok, malaking krisis yan. At malamang pinagchichismisan pa sila ng mga kapitbahay. Marami siguro nagmarites tungkol sa kanila ni Maria. Uy, Mare, alam mo ba ang latest? Tungkol kay Jose at Maria. O anong tungkol sa kanila? Si Maria, alam mo ba? Lumalaki na yung tiyan. Buntis. At alam mo ba? Hindi si Jose ang tatay. Naku, yung babae niyan, kerengkeng. Kawawang Jose. Di ho ba? Ang laking krisis yun para kay Jose. Ngayon, sinabi dito na si Jose is a just man, matuwid na tao, at isang mabait na tao. Kaya, nung nawasak ang kanyang unang plano, nagplano siya ng panibago. Ano yun? Hiwalayan ng tahimik si Jose upang hindi mapahiya si Maria. Plano niya una, mapangasawa. Sunod, plano niya, hiwalayan. At doon mismo, kung kailan tapos na ang kanyang unang plano, doon nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng anghel na bumisita sa kanyang pagtulog, sa kanyang panaginip. Sabi ng Diyos sa kanya,
Joseph, do not be afraid. Take Mary as your wife and trust my plan. Your wife is pregnant by the power of the Holy Spirit, and the baby she is carrying is my son, Jesus Christ, who is the Savior of the world. Plano ni Jose, nasira. Pero doon ipinakilala ng Diyos ang kanyang plano. At anong ginawa ni Jose? He obeyed. And that obedience changed salvation history. May plano siya, pero napalitan ng plano ng Diyos. Once again, what seems to be the end of our dream may actually be the beginning of God's dream for us, or God's dream for the world. At nangyayari ho yung madalas sa ating buhay, hindi ho ba? Si Father Arnold, yung ating resident guest priest, nung kami kumakain ng hapunan, sabi niya one time, alam mo Father Steve, meron akong kilalang kaibigan na nag-decide mag-adopt ng bata sapagkat matagal na silang childless. And then sabi niya, alam mo nangyari? So nag-adopt. After a few months, yung nanay nabuntis at nanganak ng kambal. Nanganak ng kambal. And then a few years later, nabuntis ulit yung nanay. This time, nanganak naman ng quadruplets. Tingnan mo yun. Ha? Plano ng nanay, mag-adopt ng isang bata. Napalta ng plano ng Diyos, 6 na bata. No? Quadruplets plus twins. So you see? Or, many Filipino families dream of going abroad. Magandang trabaho, magandang buhay. One time when I went to Europe for a pilgrimage, I was in Italy, at may namit ako doon ng mga Pinoy, OFWs. Sabi nung isa, alam niyo Father, yung trabaho ko sa Pilipinas, no? Ang sabi niya, professor po ako doon. And then I found out, meron pa siyang PhD. Pero yung trabaho niya sa Italy ay maid, domestic helper. From PhD to domestic helper. Yung isa naman, engineer sa Pilipinas, pero dun sa Italy, bus driver. Yung isa, bankero, banker sa Pilipinas. Dun sa Italy, caretaker ng bakasyon ng bahay ng mayayaman. Tanungin nyo ang mga OFWs, and most of them will tell you, hindi po ito ang buhay na pinangarap namin. Kasi hiwalay ka sa pamilya, maraming sakripisyo, maraming paghihirap, at sobrang kalungkutan minsan ang naranasan. And yet, many of them realize later, sa buhay na hindi nila pinangarap, doon gumalaw ang pangarap ng Diyos. Mabigyan ng edukasyon ang kanilang mga anak, gumanda ang buhay ng pamilya sa Pilipinas, mahilom ang sugat ng relasyon, at lalong tumibay ang pananampalataya ng pamilya. Ako ho, I entered the seminary in 1984 in a religious congregation. And I was there for 7 years. On the 7th year, after the 7th year, I decided to leave the seminary. Kasi at that point, hindi malinaw sa akin kung talagang tutuloy ba ako sa pagpapari. Yung pinanggalingan ko sa seminaryo, religious, ang kanilang ministry, ang kanilang charism, ay yung mag-alaga ng mga may sakit. Service to the sick, ang kanilang charism. Kaya nandun kami sa ospital, nagbibisita ng mga pasyente. Ang problema ko, takot ako lagi pag nakakakita ng dugo. No? Takot ako. At kadala every week, nagbibisita kami ng ospital. Pagkatapos magbisita ng mga may sakit sa ospital, pag uwi ko niyan, drain na drain ako. No? Kaya nag-question ako na aking sarili, hindi ko nakikita na ang buhay ko ay habang buhay, pari na nagmi-ministry sa may sakit. Hindi masama ang ministry to the sick, hindi masama. No? It's a very, very beautiful charism. But looking at my personality, hindi ako pwede doon. Kaya hindi ko inambisyon na maging doktor. Sa injection lang, takot na ako. No? Hindi ko inambisyon yan. So lumabas ako ng seminaryo dahil hindi ko makita
na ako ay pari na habang buhay naglilingkod sa mga may sakit. Ang gusto ko noon ay mag-abogasya, maging lawyer. Because my father is a lawyer. So sabi ko, I'll just follow the footsteps of my dad. At nung maghahanap na ako ng school kung saan ako mag-enroll para maging lawyer, may na-meet akong isang monsignor. Nakabalitaan niya, lumabas ako ng seminaryo at gusto kong maging abogado. Ang sabi niya sa akin, Steve, halika. Go to my parish. Mag-stay ka doon. Kahit 1 year lang. And I will make you a pastoral worker. No? Sa isang parokya. Sa Manila yon, dito sa Manila. So I went. Sabi ko, 1 year lang naman. Hindi masama. No? At doon, binabad niya ako sa parish ministry. In-expose niya ako sa pag-oorganisa ng mga grupo, and then kung ano-ano pa, going to the areas, etc., etc. At doon ko nakita ang isang mukha ng pagpapari, diocesan ministry, which is primarily parish ministry. No? Yung pag-aalaga ng komunidad, pagpapalaki, pagpapalali ng pananampalataya ng isang komunidad na isang parokya. And a few months later, there, I made a decision. I'm going back to the seminary, and I have found what the Lord wants for me, to be a diocesan priest. And then I returned to the seminary, San Jose Seminary, which is inside Ateneo de Manila. And then dun ako naging pare, at eto na ako ngayon, hindi abogado, rector and parish priest ng the Immaculate Conception Cathedral of Cubao, 40 Lantanay Street, Barangay Immaculate Conception, Quezon City. Ha? O nakita niyo ho, minsan sa buhay natin, plano ko maging abogado, pero nakialam ang Diyos at ibinigay niya yung plano niya sa akin. Ano yon? Maging paring dayosesano. Mga kapatid, tulad ni San Jose, marami sa atin ang may pangarap na hindi natupad. Pero ang Ebanghelyo ngayon ay may paalala. Ang akala nating katapusan ay maaaring simula pala ng mas magandang plano ng Diyos. It's good to dream. It's good to plan. But always leave a space for God's dream. Because God's plans may disrupt our own plans, not to harm us, but to lead us somewhere better. Hindi palagi nasusunod ang ating plano, pero pag nagtiwala tayo sa Diyos, His dreams are almost always bigger, deeper, and better. Kaya sabi ng simbahan, ite ad Joseph. Go to Joseph. And Joseph will lead us not necessarily to the life we planned, but to the life God lovingly dreamed and planned for us. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.